Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumungkupkup, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito makikilala nila akong sumasa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoting Levita na magdadala ng kaban ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit hihinto pagtungtong ninyo sa tubig." At tinawag ni Josue ang mga tao, "Hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos." At sinabi niya sa mga tao, "Dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipunin niya ang mga Kananeo. Ang kaban ng tipan ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan ay tumuntong sa tubig, titigil sa pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig sa Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang agos sa hulo, at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Alleluia. Tayo pong lahat. Alleluia. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon nilabas. Nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula na noon ang lupaing Huday naging dakong banal. At yaong Israel, ginawa ng Diyos na sariling bayan. Tugon.
Alleluia. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Hordan noon ay humimpil. Maging mga bundok, katulad ng tupa ay pawang nanginig. Pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Tugon, Alleluia. ano ang nangyari at ikaw, o dagat, wala ng daluyan? Ikaw naman, Hordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Tugon, Alleluia. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya na Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Hordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa unang pagbasa at ebanghelyo, narinig natin ang ilog Hordan. Sa unang pagbasa, ang mga Israelita sa pamumuno ni Josue,
Si Josue ang pumalit kay Moises. At sa panahon ni Josue, dito na sila tatawid papunta sa lupang pangako. So tatawirin nila ang Ilog Jordan at itong ilog na ito ay ginawang, kumbaga, yung pangalawang paghahati sa tubig. No? Tuyo ang nilakaran nila. Lupang pangako na doon sa kabila. Kailangan lang lampasan, tawirin ang Ilog Jordan. Paano sila nakarating dito? Dahil sa patuloy na pagpapatawad ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. Kaya, sa ating ebanghelyo, ang panawagan sa atin kung gusto natin makarating, makatawid sa lupang pangako. Sabi nga po, doon sa lupang pangako na ibibigay ng Diyos, mayroong kaginhawahan, kapanatagan, kapasaganan lahat. The land of milk and honey, yung sinatawag na promised land. So paano para makarating doon? Gusto nyo bang makarating doon? Yun ang tanong. Hanggang kailan? O kailan mo gusto? Kasi nasa sa iyo kung kailan mo gusto. Gusto na ng Panginoon. Ikaw na lang, tayo na lang ang hinihintay kung tatawid tayo o mananatili tayong matigas ang ulo. Mananatili tayong magmamatigas dahil lang sa pananatili natin sa mga bagay na hindi naman na dapat, lalo tigil sa mga bagay na ginawa sa iyo ng isang tao o ng ibang tao, pwedeng malapit sa iyo, pwedeng hindi, pwedeng kinalimutan mo na yung taong ito dahil sa ginawa niya sa iyo. Ang usapin tungkol sa pagpapatawad ay tungkol din sa pagpapalaya. Hindi lang pagpapalaya sa taong nagkasala sa iyo, kundi papalayain mo ang iyong sarili mula sa nakaraan, mula sa nakalipas. Ang kadalasan kasi sa atin, kung titinan natin, lagi tayong nagbibilang. Ilang beses ko ba dapat patawarin ang isang taong nagkasala sa akin na paulit-ulit? Ilang beses? Isa lang daw. Ha? Kalimutan na natin agad, no? Ilang beses? Ilan yon? 70 times 7. May tao ba talagang makakagawa 70 times 7? Imagine niyo nga po, 70 times 7. Sino magaling sa math? 70 times 7. Ha? So, hirapan tayong bilangin. Kasi bago makagawa ng ganun kadaming kasalanan ng isang tao sa iyo, sa iyo. Yung usapan dito, ikaw at iba yung 70 tao yung nagawa ng kasalanan. Hindi ganon. Yung sa iyo lang, ikaw lang. Gaano karami ang kanyang nagawang kasalanan? Bilang, balikan natin. 1 beses, 2, 3. Ano ba, mga asawa ninyo, ilang beses ng babae? Sige lang, ilan? Bilang. O yung anak ninyo, ilang beses nang ngupit? Bilang. Aabot ba doon? Kasi kung susobra, okay ka na. Kasi ang requirement ni Jesus, 70 times 7. Hindi 7 times, kundi 70 times 7. Tingnan na natin ito equation na ito. Ibig sabihin, walang taong makakagawa ng ganong karami sa iyo kung bibilangin mo. Pero ang sinasabi lang dito, mahirap kasi
Isang beses, dalawang beses, tumigil ka na. Pero ang usapin, kasi ang sabi, ilang beses kong patatawarin. Linawin lang natin mabuti ha. Ilang beses kong patatawarin. Ngayon, ang unang tanong muna, although tayo, dapat handa tayo magpatawad. Pero, paano mo patatawarin kung hindi naman humingi ng tawad? Kasi yung sabi dito, kung katulad sa kwento, nang humingi ng tawad yung taong may 10 milyong pisong utang, pinatawad. Kasi humingi siya ng tawad. Tapos yung isa na mayroong 500 lang na utang sa kanya, nagmakaawa din, hindi niya pinatawad. Kaya tayo pinatawad ng Diyos para tayo ay matutong magpatawad. Kasi hindi natin mararamdaman yung saya, yung sarap at ginhawa na napalaya ka na mula sa kasalanan. Ang kasalanan, hinihingi yan ng tawad. Yung pagkakamali, itinatama yan. So, kung gusto natin makatawid, makapunta sa lupang pangako, kailangan natin tong gawin. Kung ayaw mo makarating ng lupang pangako, yan, habang buhay mong dalhin ang sama ng loob, habang buhay mong dalhin yung nararamdaman mo. Hanggang sa impyerno, dalhin mo yan. Kasi sa langit, hindi pwedeng may galit. Hindi pwedeng may sama ng loob. Para bang, pwedeng sabihin natin, okay, nasaktan naman talaga tayo, pero yung mga peklat sa katawan natin, nagmarka na, wala nang sakit yan. Kahit pisil-pisilin mo pa yung mga peklat na yan dyan, wala na yan. Pero kung uulit-ulitin mo ang kwento na yan sa isip mo, magdurugo ka lang. Kaya sana po, no, pag nilaya natin na mabuti, bagamat may mga tao pang nakakagawa ng kasalanan sa iyo, pero ang tanong dito na kailangan din natin paggandaan, kapag humingi ng tawad, patawarin. Kung hindi pa man humihingi ng tawad, maging handa kang magbigay ng pagpapatawad. Kasi kung titingnan natin, hindi ka ba pinatawad ng Diyos? Hindi ba tayo pinatatawad ng Diyos? Ngayon pa lang, magsabi ka sa Diyos, sorry Lord, okay na sa Kanya. Araw-araw, o ilang taon na ba tayo? Sabihin na, tingnan nyo nga, ilang taon na ba tayo? More than 70, yung iba. O papunta na sa 70. Yung iba hindi naaabot ng 70. Pero ilang taon na ba tayo? Kung bibilangin mo rin sa ilang taon natin, ilang beses na tayo nagkasala sa Diyos? Binilangan ba tayo ng Diyos? Hindi. Kasi sa tuwing humihingi tayo ng tawad, lalo tigit na sa sakramento ng kumpisal, back to zero. Kinakalimutan na ng Diyos ang ating pong mga kasalanan. Kaya, Lord, ilang beses ba ako nagkasala? Hindi niya sasabihin na kung ilan. Kasi pinatawad na nga eh. Yun lagi. So, dapat tayo maging handa sa paghingi ng tawad at sa pagbibigay ng pagpapatawad dahil yan ang binibigay ng Diyos sa atin. Amen?
Manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakikipagkasundo sa daigdig ang kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakanawaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may dinaramdam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila, naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso, pagkus maging bukas sa kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan na ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nakadarama ng malalim na sugat ng pisikal at espiritual na pagkakamali, naway makatagpo ng kagalingan sa pagpapatawad ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na namayapa naway patawarin sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alain namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasama
bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.